Maayong hapon na nasadta sa ato nga ikaduha nga episode mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa tinuod nga katawhan sa atong Ginoong Hesus Kristo. O tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus Kristo ning kahaponon. Akong pangumusta sa mga kaigsunan nato nga pastor sa Bohol. Labi na sa BBBF P. Itong presidente Pastor Joseph Alesna, secretary o treasurers o ang mga members. Mayong hapon kanyong tanan. Kumusta sab Pastor Wendell Bernisa, itong senior pastor. Pastor Ken Salva, Dr. Emeritus Army G. Salva. Mayong hapon diha, Dok. Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear. But Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home. Itong mga misyonaryo, Pastor Bong Bautista, Pastor Mark Manlanot, ug sa ilahang mga kamimbrohan. Mayong hapon kanyong tanan. It's a place of peace and comfort, a shelter O ang tanang mga member sa LBC San Isidro, mayong hapon kayong tanan. Remember how it used to be when fellowship was sweet. Those times well spent in worship at His feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let His Spirit cleanse you and be restored today. Come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you ought to be. It's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, for He stands with arms wide open. Please don't wait another moment. Come home, my child. Come home. Maayong hapon natong tanan. Niya nasadta sa ato nga kaduha nga episode karon mahitungod sa marka sa tinuod nga relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagampo ning kapunon nga ang ato nga mensahe karon nga mubo lang inyoha nga patalhugan ug namoy mga pangutana, just comment down below sa ato nga FB page or sa atong YouTube channel o ang ato nga text ning taknas kapunon James chapter 1
verse 22 to 27. The Bible says in verse number 21, "Wherefore lay apart all filthiness and superfluity or naughtiness, and receive with meekness an engrafted word which is able to save your souls. But be doers of a word, and not hearers only, deceiving your own souls. For if any be a hearer of a word, and not a doer, he is like unto man, beholding his natural face, for he beholdeth himself, and goeth this way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into a perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of a work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion, undefiled, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction, and to keep himself unspotted from the world." So niining kahaponon, tuguti nga akong isaysay o ipasabot kaninyo unsa ning pulong nga undefiled. Ang tinuod kuno nga relihiyon makita sa iyahang karakter. So niining kahaponon, ang ato nga message, the marks of the true religion. The marks of the true religion. O ato ning makita mga igsuon diri sa ato ang bersikulo sa kapitulo nga atong gibasa. O pagampo nga ang matag usa kanato mahimo gyung maminaw, magpatalinghog og mutan-aw sa mga bersikulo o atong tan-awon ang atong kaugalingon, atong tan-awon ang atong gituohan, atong tan-awon ang atong pagtulunan, ug atong tan-awon ang atong ikinabuhi. Kay ug dili nato susihon ang ato nga atong pagtuo, di nato susihon ang ato nga pagkinabuhi, di nato susihon ang atong pagtulunan nga atong gibasihan, atong giilad ang atong kaugalingon matud pas balang kasulatan. Og later ang musafir ana dili ang imong mga kaigsuonan, ang musafir ana ikaw higala igsuon kay ikaw maoy paninglan sa Dios kung unsay imuhang gitawag og unsa ka kadeterminado diha sa imuhang pagtuo, pagsalig og pagkinabuhi base sa imuhang gituohan. Og akong pagampo og tinguha nga unta ang imong pagtulon-an ug imong gituohan, imong gisaligan ug imong gikinabuhi nagabase kini sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Og salamat sa Ginoo nga natay Biblia, tungod kay ang Biblia pulong ni sa Dios og kini mao ni siya ang sole source authority for final faith and practice sa matag magtutuo sa Ginoo. So the marks of the true religion. Matud pa sa Biblia sa verse number 26, if any man among you seem to be religious. Daghan kayo mga tao sa kalibutan karon nga mga relihiyoso. O usa ni karon ka trending nga topic sa social media kining pulong nga relihiyoso. But the Bible said, if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. Ato ning bantayan mga igsuon kanang gitawag og sobra ka relihiyoso, unya wala na tay minor sa ato ang mga wa na ta magbantay sa ato ang gipangistorya, wa na ta magbantay sa ato ang gitawag og ang ato nang gibantayan, ang ato nang gitawag og mga kompetensya sa atong pagwali. Anyway, dili kompetensya ning pagwali tungod kay kitang tanan moatubang ta sa hukmanan sa Ginoo ug ang muhukom nato mao ang Ginoo mismo pinaagi sa iyahang pulong. Munang ingon ang Biblia sa verse number 26, if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. Deceiveth his own heart. Akong pagampo mga igsuon nga kitang tanan nga nagtuos Ginoo dili ta mailad. Tungod kay ang Matthew chapter number 7 verse 21 ingon ang Biblia, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. So muna atong klaruhon. O ang Bible ng istorya verse number 26, but deceiveth his own heart. This man's religion is vain.
this man's religion is vain. Kung ang atong pagtuo dili biblikal, kung ang ato nga mga buhat dili biblikal, kung ang atong mga buhat wa gi-practice ni Kristo o sa mga apostoles, dili na siya gitawag biblikal. O ang giingon sa Biblia, nag-ilad ta sa ato ang kaugalingon. Kita sometimes mga tao na atay gitawag kaugalingon nga mga hunahuna, kaugalingon nga paagi, natay mga tradisyones, gisunod nato sa atong mga katigulangan. Pero ingon ang Biblia, dili kana mo'y basihanan sa ato ang pagtuo, kundi ang atong basihanan Biblia gayud. Verse number 27, pure religion and undefiled before God. Ang tinuod kuno nga relihiyon, ang pure nga relihiyon, ang tinuod nga relihiyon, undefiled. Unsa maning undefiled? Ingon ang Biblia, undefiled before God. Dili masaway atubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga magtotoo dili masaway atubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga relihiyon dili masaway atubangan sa Ginoo. Matubas Bible. Karon mga igsuon, grabe na ang kalibutan karon. Kung magisgot ka o magisgot tag relihiyon, tanang tao na relihiyon. Pero salamat sa Ginoong Bible, nag-istorya o nag-identify gayod o naghatag sa distinction sa matag relihiyon, sa matag magtutuo na atong susihon ang atong relihiyon o ang atong pagtuo kung kana iya bas Ginoo dili. O matubas Bible sa Matthew chapter number 7, ingon siya diha nga makita pinagis bunga ang tinuod nga magtutuo sa Ginoo. So tulo ka butang niining takna sa kahaponon. Number 1, kining gitawag og undefiled. Unsa maning undefiled? Ang tinuod kuno nga relihiyon, pure religion is undefiled. Unsa man ang undefiled? Undefiled means not made corrupt. Ang relihiyon di ay nga tinuod dili corrupt. Dili corrupt ang pagkinabuhi mo nay pasabot. Unya, not only not made corrupt but also impure. Ang tinuod nga relihiyon dili impure. Pure dili impure. O ang tinuod nga relihiyon dili unclean. Dili unclean. Dili unclean. Unsa man ang unclean? Kanang gitawag og hugaw. Hugaw ang pagbuhat. Hugaw ang mga practices. Hugaw ang gipanghimo, naghatag og violence sa kalibutan. Dili na mao ang tinuod nga relihiyon. O nga ikaduha, mga igsuon, dili lamang undefiled ang tinuod nga relihiyon but also afflicted. Unsa man na afflicted? Gitawag mga igsuon og gipasakit, gisakit. Daghan kaayo ang mga tao karon sa kalibutan, mas giuyunan ang kining gitawag kadautan. Ang dautan giuyunan, ang tarong giaway. Daghang mga magwali karon nagwali alang sa kausaban sa kinabuhi sa tao, mauna hinoy gipersecute. Og ang tao nga nagwali nga wala magwali sa kausaban sa kinabuhi sa tao, mauna hinuoy giuyunan, gikumbuyahan sa daghang mga tao. Afflicted, gisakit. Ang tinuod nga relihiyon, persecuted. Ang tinuod nga relihiyon, persecuted. Afflicted, persecuted. Afflicted, persecuted. Og number 3, dili lamang undefiled ang tinuod nga relihiyon, afflicted ang tinuod nga relihiyon, persecuted sama ni Jesus Christ. Ingon ang Bible, ang propeta wala tahuras iyang kaugalingong nasod, si Kristo mismo na. Ang mga apostoles gipatay tungod sa pagtuo sa ilang pagtuo sa Ginoo. Ug ang ikatulo, gitawag og unspotted. The marks of the true religion, not only undefiled but also unspotted. Unspotted. Unsa man ang unspotted, pastor? Free from spot. Free from spot. Unsa man na kana bang walay marka nga hugaw. Okay? Walay marka nga hugaw. So, kung imong tan-awon ang tinuod nga relihiyon o ang tinuod nga mga katawan sa Ginoo, dapat dili gyud siya salawayon. Ang pastor or ang pangulo dili salawayon, dili mangulo sa kabuang. Ang membro dili salawayon, di mangulo sa kabuang. Ang Bible nagistorya, mga igsuon ko, nining takna sa kahaponon nga ang tinuod
ang mark sa tinuod nga relihiyon. Number 1, undefiled. Number 2, afflicted. Number 3, unspotted. Free from spot or free from stain. Kita ka og sanina nga kanang transparent nga or usa ka tila nga pution. Unya kanang usa ka tila nga pution, makita nimo diha kung naa ba siya buling o wala. Kay kanang puti nga tila kung mabtua na siya og buling, ang buling ray makita dili na ang kinatibuk-an nga puti. Munay gipasabot sa Biblia, unspotted, free from spot or stain. I hope and I pray mga igsuon ining kahaponon nga kini pipila lang ni sa mga puntos mahitungod sa matuod nga relihiyon nga diin iya sa Ginoo nga relihiyon, iya sa Ginoo nga pagtulun-an, iya sa Ginoo nga mangkatawhan. Ug usbon nako mga igsuon ko ning kahaponon, ang tinuod or ang marka sa tinuod nga relihiyon, number 1, undefiled. Undefiled means not made corrupt. Undefiled means not impure. Undefiled means not unclean. Higala igsuon nining kahaponon, I hope nga ang mensahe mahimo nimo nga klaro ug imong masabtan. Dili tungod kay naa ka sa dakong pundok, dili tungod kay naapog kay grupo, tinuod namo. Higala igsuon ang relihiyon undefiled, ang relihiyon afflicted, ang relihiyon unspotted. O daghan pa mga pagtulun-an nga atong isgutan, akong pagampo nga inyo kining sundon nga programa nining ato nga kanunay or matag adlaw nga pagwali sa social media, pagtudlo sa kamatuoran, pagtudlo sa pulong sa Ginoo aron mahimo tang gawasnon diha sa kamatuoran. God bless us all. Mayong hapon kanatong tanan.